Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, at eto nga po nako, hindi na po bago sa atin no, na mayroong Marcos or kamag-anak ng Marcos na naglalaglag, no? Kaya PBBM, nako, unang-una nga po dyan na itong si Senator Amy Marcos, no? Na talagang harapan, lantaran ang kanyang pagkiling sa mga Duterte. Yan mga kababayan At eto nga, nakakagulat mga karibin natin mga kababayan kasi isang abogado at kamag-anak ng mga Marcos binasag na katotohanan muli sa PBBM huli, no? Isang kamag-anak naman po nila. Nako. Ang may ibubulgar sa atin, eto mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. So, sir, unang-una, gusto kong malaman at ng ating mga manonood ngayon, na katulad mo, ako rin ay Marcos supporter, di ba? Gusto ko munang malaman, saan ba kayo sa Pilipinas? Kayo ba ay Bisaya, Ilocano? Alam mo, Monica, Ilocano ako. Ang roots ko is Abra. Ang nanay ko na yumao na ay Sarat, Ilocos Norte. No? Katunayan nga, ang tatay ko nga, kumandidato pang senador yan ni Imelda Marcos in 1993 nung araw. No? So, kaya maalala ko, yung in terms of connection, nung mga bata pa kami, pag pupunta kami sa San Juan, buhay pa si Lola Sepa, no? Nagmamano kami kasi dinadala kami ng nanay ko doon. No? Hindi, bakit? Kamag-anak nyo ba, mga Marcos? Well, mother side, yes. Mother side, wow. yes. Oo. Of course, alam naman natin na nandyan yan sa Sarat, Ilocos Norte, nandyan lahat ng mga organikong mga kamag-anak na mga Edralin, ng mga Marcoses. So kayo po ay nag-aral ng abogasya sa Pilipinas bago kayo napadpad sa Amerika, tama? Oo, alam mo, nagtapos ako sa Ateneo. Yeah, gusto kong pag-usapan yung threats, ano? So during Cory time ito, alright? So, from that threat sa'yo na hinahagisan ka, you know, ng mga molotov kung ano at pagbabanta sa iyong buhay, so napadpad ka una sa Europa. Nag-aaral ako bilang presidente ng SALAG, Structural Legal Assistance for Grassroots. Nakakuha ako ng parang grant na mag-aral sa International Institute on Human Rights, no? Hindi ko naman kaya yan. And then later, wala akong financial na kakayahan. Ang asylum visa, sino nagbigay sa'yo? Anong bansa? Well, sa Amerika na yan. Kasi dumating ako dito as J1 waiver. Yung J1 ka exchange scholar ka. So yes, oo. So, sabi ko, ayoko lang maging cultural exchange student. Gusto ko mag-aral. Kaya nagtapos ako ng Masters in International Affairs ng aking specialization maharlika ay International Law and Human Rights, no? So, yun naman. And then, of course, nag-bar exams na ako sa New York. Sir, gusto ko kasi maintindihan ng taong bayan, ano? Dahil may maraming mga natatakot din, nakakilala nitong kasalukuyang gobyerno ang Marcos administration. Gusto kong i-highlight yung asylum. Kasi hindi ka naman bibigyan ng asylum visa ng mga bansa na a-applyan mo kung wala kang maipapakitang pruweba na delikado ang buhay mo sa bansang pinanggalingan mo. Tama, sir? Tama. Halimbawa sa akin, technically, binigyan ako na hindi ako kailangan bumalik ng 2 years under J1 on the ground of political persecution. So kung ilalagay mo yun sa asylum, kung ang buhay mo ay nagagamit, ay nanganganib sa kamay ng state actors. Pag sinabi kong state actors, iyan yung pwedeng executive branch or yung military or yung kapulisan o pwede rin yung non-state actors. Halimbawa, New People's Army, CPP, NPA, NDF, yung coalition nila na tinetreaten yung buhay mo, pwede kang mag-file ng asylum. Ngayon nga, itong more than 35 years na akong immigration lawyer at anti-discrimination maharlika, ang bulk lang ng kliyente ko, matindi. Kasi sa Latin America halos karamihan ay pinapatay ng mga gangs, ng mga drug cartels, ng mga tinatawag natin biktima ng domestic violence. Kaya nga ito, hindi ko maintindihan sa usapin na lang ng drug cartels, no? Bakit tayo lang ay iniimbestigahan na ini-enforce mo yung drug policy mo na purely internal? Bakit tayo lang ay iniimbestigahan ng ICC? Samantalang daan-daan libo ang namamatay sa drug war ng Amerika sa Latin American countries for 3 decades. We're talking of billions, even trillions of dollars spent na mismong United Nations, maharlika, ay umamin na hindi epektibo yung kanilang polisiya ng prohibition. Yung prohibition is yung tinatar. So yan mga kababayan, mula mismo sa bibig nitong kamag-anak ng mga Marcos, mga kababayan, na sa Amerika pala, abogado siya, no?
ng human rights. At tayo lang ang iniimbestagahan ng ICC. Anong meron po mga kababayan? Diba? Anong meron ngayon? At pinipilit nilang papasukin ng ICC. Diba? Kaya nga mga kababayan, yung iba nagko-comment na, diba, nung mga last vlog ko, vlog po ako na about sa reaction video po tayo patungkol po dun sa dapat pati ang mga nakarang administrasyon ay imbestigahan ng ICC kung talagang seryoso po sila. Yeah? Pati po yung administrasyon ni Marcos Sr. Baka may nilabag na batas din, di ba? O sinasabi nila na matagal na 'yon. Matagal na po 'yon. Hindi na kailangan imbestigahan pa. Patay na daw, di umano mga kababayan. Ay, di umano, patay na nga talaga. Patay na mga kababayan, kaya hindi na dapat imbestigahan. Di ba? Pero kung kayo po ang tatanungin para maging patas lang, di ba? Kasi sa panahon po ni sa panahon po ni Marcos Sr., di ba? Siguro ko peaceful din naman noon, mga kababayan. Wala, hindi naman natin na Pero, may takot pa rin sa part ng mamamayan, di ba? May takot din. O dito naman sa kay PRRD, mga kababayan, marami po ang natutuwa. Kasi nga, nabawasan, di ba? Yung mga loko-loko. Pero hindi po tayo martial law, Hindi po tayo martial law sa panahon ni PRRD. Pero nabawasan po ang mga loko. O, yan nga po mga karibin natin Target mong diretso yung mga manufacturers and dealers. So, yun ang mabigat doon. Kaya, pag kinukumpara ko yan sa Pilipinas, anong nangyari dito na yung pinalawak nila yung definition ng crime against humanity na mismong yung domestic law enforcement ng drug na bukas naman ang hukuman natin, nagfa-function normally, bigla mong papasukin ng isang institusyon na mismong si President Bush at mismong si President Clinton ay hindi nire-respeto yung ICC. So, yun. Dahil walang accountability, Maharlika. Sila lang. So, definitely yung nangyayari po ngayon sa Pilipinas na gustong panghimasukan ng ICC at gusto nilang litisin o damputin ang Pangulong Duterte, ang behind niyan ay itong kasalukuyang administrasyon. We'll talk more about that. Gusto ko munang later, but gusto ko munang malaman ng taong bayan na kayo talaga since birth ay Marcos supporter? Hindi naman. Kasi alam mo, nag-evolve ang aking political beliefs, no? Nagsimula ako bilang Marcos supporter, alam mo, nung elementary, nung araw, idolo ko si Ferdinand Marcos Sr. Naku, pag nagtalumpati yan, i-memorize ko lahat ng talumpati niya. Kabisote ako Maharlika. So, dahil nananaginip ako na maging presidente, grade 6 pa lang ako. Of course, panaginip yan. Libre naman managinip That's true. Anyway, and then of course, nung na-involve ako sa human rights, nag-shift ako, no? Dahil ang konteksto ko, bakit kumikitid ang democratic space? Nakatulad na naman ngayon. Bakit ganon kumikitid? So, batay sa prinsipyo niyan, bakit yung fundamental rights natin na sa isang So yan mga kababayan, kinukumpara po ni Sir yung noon at saka ngayon at sinasabi niya na tulad ngayon. So may pagkaparehas po, no? Yung ginagawa ni PBBM doon po sa ginagawa ng kanyang ama. Kasi nga po, ito, patunay na magkatulad ngayon, katulad ngayon. So kayo na po bahala mga kababayan, malayang pananalita, mapayapang pagtitipon, at yung karapatan natin magpetisyon sa gobyerno sa pagwasto ng mga hinaing. So bakit yan naiipit? Bakit nakikitil yan? So samantalang mapayapa yung mga protesta halimbawa ng maisog, yung pagkansela nila na nakikita natin ngayon, di ba? Hindi lang nagsimula yan sa Busto, sa Bulacan, hanggang ngayon ginagamit pa rin, no? So merong pattern, may system na nangyayari ng pagkitil at pagkitid ng espasyong demokratiko ngayon sa ating bansa na hindi yan indikasyon ng demokrasya, indikasyon yan yung authoritarian rule. Maharlika, alam natin yan, no? Oo. Kaya nga nabigla ako itong kanina na naman, bakit biglang ni-replace at dinismiss itong mga humigit kumulang ilan? 45 police officers?
Oo. Aha. Samantalang alam naman natin na ang operational control at supervision ng mga pulis ay nandoon sa mayor. So bagamat overall ang PNP kasi nasa ilalim yan ng DILG. So makikita mo yan na merong kumukumpas, merong nagdidikta kasi under the office of the president yan. So bakit gano'n? Samantalang yung bus-buy operations na tinutukoy nila, parang sinabi mo na hindi kaya ni Mayor Baste yung mag-enforce ng batas doon. Samantalang ang ganda ng kanyang patakaran. Ang Davao ay isa sa mga pinakamatahimik at accountable na munisipyo at syudad sa buong Pilipinas, no? So, ito makikita natin ito na bahagi ito ng isang scheme na naman. Scheme, yeah. Sir, babalik ako dun sa ina-idolize mo si President Marcos Sr. Then, noong lawyer ka na ba nito, nung nakita mo yung mga human rights violation during his term, kaya nag-shift ka, sabi mo kanina, nag-change ka ng, paano? Ano ibig sabihin nun? Nagsimula yun nung high school ako, hanggang college ako. And then of course, sa law school, medyo na iba yung pananaw ko magmula nung nagkaroon ako ng orientation, kasi madalas natutulog ako sa pag iniimbita ako ng mga farmers organization, nakikisa ako. Hindi lang yung nakikikain ka, hindi. You have to live with them so you can feel them. Parang sinabi niya, attorney, dito ka na naman, magle-lecture ka na naman ng human rights Alam mo, attorney, dito sa amin, araw-araw naming hinaharap ang human rights, pagkain, trabaho. So we grapple daily with human rights. So parang magigitla ka na yung kanilang konsepto ay mas malalim sa konsepto mo kasi theoretical Yung framework sa kanila, buhay, tawid buhay. Actual. Actual. So doon ako nabising. Kaya nga sabi ko sa iyo kanina na natuto ako sa kasaysayan ng bansang Pilipinas sa mga magsasaka. So, doon sa shifting na yon, nung naging human rights lawyer ako, talagang dinedicate ko yung sarili ko na eto yung gusto kong puntahan. Eto yung gusto kong mission, no? Hindi ako magko-corporate lawyer kahit kaya ko dahil mas gusto ko yung maglingkod. In fact, yung aming school, yung batch namin, no? In 1984, 1 year ahead kami kina Lisa Araneta. So, Ateneo siya. Ateneo siya, oo. Magkakasama kami niyan sa spiritual group, yung Balikatan sa Ateneo. So, may pinagsamahan din. Very close acquaintance din. So, sinasabi ko, yung matatalino yung mga classmates namin dahil I mean, in terms of the bar, no? Kasi kami yung nag-break sa bar exams ng top-notchers na record ni Marcos nung araw. But anyway, doon sa time na yun ng orientasyon ko, nakita ko na eto ang gustong gawin sa buhay. Despite yung objections ng tatay ko, na abogado rin, na dating judge at ng nanay ko, kasi hindi niya makita yung future sa human rights. So, nabanggit mo na isang eskwelahan ang pinanggalingan nito ni Lisa Marcos. Nagkataon po ba na may chance kayo nakapag-usap, yung communication about sa mga advocacy during the time? Well, nung panahon na yun, of course, siyempre, bahagi ka ng Balikatan spiritual group where all of you are Catholics na kadalasan. Ito yung mga non-frat members na every Friday nagsasama-sama kayo. Pero ang maalala ko kay Lisa nung araw, na-invite yan at bahagi nung exposure sa mga sugar planters sa Taludtod, Batangas. Naalala ko ito na kung saan ay pinagbibigay kami ng rights awareness program sa mga sharecroppers, yung mga sugar planters. Sumama siya doon. Natulog siya doon. And then of course, yung principally, hindi kami nag-uusap in person. Maliban na lang, naalala ko, yung huling pakikita namin was at the time na nag-aaral ako sa Columbia University at kasama niya si Don Ditahangki na pinasyalan nila ako sa Columbia University nung nag-aaral ako. So, of course, matagal na. And then, bilang pro bono legal counsel ng Uniteam, na talagang nagbuhos kami ng resources, ng oras para kay Pangulong BBM, tsaka para kay Sara. So, kaya mabigat sa amin itong nangyayari dahil ano nangyari dun sa mga promesa? Anong nangyari dun sa direksyon? Yun ang aking. Pero batay yun, Maharlika, sa prinsipyo. Batay yun sa aking nararamdaman bilang follower ni Pangulong BBM. Sorry to cut you. Ano yung pagkakilala mo na, syempre, hindi naman kayo talagang close ni Lisa. Syempre, di ba, pag nakakasalamuha mo yung tao, sometimes, mafe-feel mo kung ano ba siyang klaseng tao. In your experience, na nakasalamuha siya, dinalaw ka sa Columbia University, ano yung first impression mo o ano yung feeling mo na anong pagkatao niya?
Well, bukod naman doon sa pagdalaw sa Columbia University, dahil sabi ko nga may pinagsamahan na kami sa Ateneo Law School, no? Bilang miyembro ng balikatan, no? Madalas kami nag-uusap, mga ganon, kasama yung mga iba't ibang kamag-aral. Iba ang pagkakilala mo sa kanya kasi very silent siya noon at the same time articulate, and of course ako noon naalala ko humingi ako ng tulong diyan kasi ako lang yung nung tinatatag ang student council, ako lang yung non-frat na nanalo ng naging international vice president ng Ateneo Law Student Council. So sila yung mga tumulong noong araw pagkampanya kasi alam mo naman ang Ateneo elitista yan, so maraming different groups, no? So pagkakilala ko sa kanya in that personal level ay very harmless. So very sweet. Kaya nagigitla ako sa mga seryosong aligasyon na ito. Itong seryosong mga aligasyon na ito sa aking pananaw bilang human rights lawyer at bilang kaibigan at bilang acquaintance, I just have to see it within the objective lens na nakikita ko na kung ang pag-uusapan natin ay kalinawan, accountability, transparency, pananagutan at katarungan, pag may mga serious allegations na ito, whether you're part of the political chain of command because hindi ka naman nahalal, no? Or kung ano, sagutin mo. Di ba? Yung tayo mga mamamayan, tayo ay may kalayaan sang-ayon sa ating saligang batas, hindi lang sa inherent nature natin bilang mga tao na equal in the image and likeness of God, ay pwede tayo magbigay ng mga konstruktibong kritisismo kahit na ito ay nakakasakit sa damdamin. Kaya ako, kahit sa mga kapatid ko, pag nagkamali ka, kapatid kita, sasabihan kita ng diretsuhan. Hindi po pwede yung blood is thicker than water. Kasi at the end of the day, ang gusto mo is ma-maintain mo yung family unity. Pero dito kasi, sa ating pamahalaan, hindi mo ma-maintain yung integridad ng leadership mo kung halimbawa may seryosong allegation na ikaw ay gumagamit ng cocaine. In violation, Maharlika ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ikaw yung enforcer Ikaw yung nagpapatupad ng batas natin. So, paano yan? No? So, malaki ang implikasyon yan sa integridad. Again, hindi tayo nagsasabi, no? Pero, hindi ba kaya nga ang pilar ng sambayanan na nakikita ko naman ay objective at fair, mag-voluntary testing. Kung wala, well and good. Basta transparent, di ba? Yayakapin siya ng mga tao. Pero kung meron, may mag-isip siya kasi ibang usapin na yon. Dahil nakataya yan ang sambayan ng Pilipino, nakataya dyan ang institusyon ng presidency. So yan mga karibin natin, ano po yung masasabi dito kay sir, no? Napakagaling mag-explain, ha? Napakagaling po, palakpakan natin. So, siya po pala ay kamag-anak ni PBBM at classmate po ni Elisa, mga kababayan. Nako, talagang kilalang kilala po niya, ha? Ang mga Marcos at itong si Elisa kasi hindi pa man sila mag-asawa ni PBBM, no? Magkakilala na po sila. At nabibigla nga po siya sa mga nangyayari ngayon. Dahil hindi naman ganun ang kanyang pagkakilala, noon kay Elisa, mga kababayan. Nako, talaga. Well, anyway, mga kababayan, ano po ang inyong masasabi? No, isa na namang kamag-anak ni PBBM ang nagsalita. Masasabi nating constructive criticism naman yung sinasabi niya, di ba? Kasi para naman sa kabutihan ng ating bansa. At hindi po yan paninira. Baka sabihin naman po ng mga ibang vloggers ay sinisiraan na naman itong si PBBM, no? No. Tingin ko na pinagtatanggol niya pa di ba? Tingin ko lang pinagtatanggol niya pa si PBBM dito. Dahil sinabi niya na mag-voluntary testing, kung wala, di okay, di ba? Siguro ko dahil may pinagsamahan naman din sila. Well, anyway, mga karibin natin na naman po yung komento, opinion patungkol po dito, comment na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kabayan ang inyong pong opinion patungkol po sa video nito, right? Maraming salamat po.